Isipin mo kasi, ang China ngayon, pinagkakaisa na eh. Galit ang mundo sa China sa nangyaring ito. Ang Japan, naglaan ng napakalaking halaga, 243.5 billion para isuporta sa tinatawag na economic support package. Ano itong economic support package na ito? Para tumulong doon sa mga manufacturers na ilipat yung kanilang produksyon sa labas ng China. Isipin mo yan. May kumpanya sila sa China. Manufacturer sila ron. May pabrika. Itong perang ito, ilalaan nila bilang tulong. Alisin nyo dyan. Siyempre, pag inalis mo yan, mangangailangan ka ng panibagong gastos, ito yun. Ipantutulong nila ito, mga kaibigan. Maglabas na kayo ng production ng dyan, kung may mga kumpanya dyan. Lalo na ang Hapon, mga nationalist yan. Susunod yan. Hindi lang kayo naniniwala. Nung una sinasabi natin, di ba? Ngayon, bilib kayo sa Japan. Baka akala ninyo, komo nakikipagmabutihan ng Japan sa inyo, mapagbabago mo ng isipan yan. Na ibig ko sabihin pwede na siyang magbago ng kanyang paniniwala dahil lang sa'yo. Mababago na yung kanyang paniwala sa Amerika? Hindi mangyayari yun. Ano yan, PR ka? PR? Nag-PR ka sa ibang bansa para makuha mo yung suporta na ilipat sa China. Ito ngayon, bumaliktad na ang sitwasyon. Kayo, mga mamamayan ng mga Hapon, extra budget, sabing ganun, the extra budget compiled to offset tag dito, sandali nireset ko tong kuwang ko aking cellphone malimit magloko, sandali, saan ba yun? Yan. Mga kaibigan, the extra budget compiled to offset the devastating effects of the pandemic includes 220 billion yen for companies shifting production back to Japan. Yun. Pagbabalik ka sa Japan, doon kukunin sa 220 billion. Yung magagastos mo, yung mawawala sa'yo dahil isasara mo na yung kumpanya mo ron sa China. And 23.5 billion for those seeking to move production to other countries. Kung sa ibang bansa ka naman nilipat, hindi ka babalik sa Japan, tutulungan ka pa rin. Yan ayon dun sa Japanese government. The move coincides with what should have been a celebration of friendlier ties between the two countries. Dapat pala pagdiriwang pa naman yung selebrasyon ng pakikipagkaibigan ng Japan sa China. Dapat para magsasalita pa raw, magpupunta pa sa Japan si Xi Jinping,
But the summit, which would have been the first of its kind in a decade, was postponed, pinospone. A month ago, as the virus began, dahil daw dito, sa pagsimula ng pagkalat nito pong China virus sa Japan. Alam mo na ibig sabihin nito Itong pag-alis ng Japan Kasi pa binigyan ko kayo ng example, matitigas lang ang ulo Hindi naniniwala Di ba? Anong sabi natin? Sa panahon ni GMA, si GMA tumanggi. Sinasabi ko to hindi dahil sa masama ang ginawa ng Amerika. Naapektuhan tuloy tayo. Yun ay mga maling desisyon sa nakaraan na dapat magbibigay ng leksyon sa atin. May gera yata sa Kuwait, di ba? May mga bansa na nagpadala ng sundalo nila. Hindi lang naman tayo ang hiningan ng tulong, magpadala rin ng sundalo. Kasi allied country tayo ang pinadala ni GMA, hindi sasabak sa gera. Ang request sa kanya sabak sa gera Ano pinadala? Engineering. Sundalo, pero engineering ang magiging trabaho, hindi para lumaban sa gera. Ako, tatay ko lumaban sa Korea. Diba? Nung gera ng North and South Korea, kasama ng Amerikano. Nagpadala Pilipinas, di ba? Si Ninoy doon na ipinadala nung 17 years old si Ninoy. Kasing edad ni Ninoy, ang tatay ko, makakala ninyo. Ang tatay ko, batang sundalo. Dahil mahirap lang sila, ginawa ng tatay ko para matulungan yung ibang kapatid. Pumasok siya sa serbisyo, sa military. Sumulat siya na noon Defense Secretary, si President Magsaysay. Sinabi niya na, I would like also to serve our country. Alam ba ninyo, ginawa ni Magsaysay? Pinasundo ng sasakyan. Jeep yata ang pinasundo sa kanya para dalhin siya sa kampo at mag-training. 17 years old, dinaya niya yung edad niya. Pinalitaw niya na, ayaw ko, kung 18 ang nun, ang edad. At unang-una, sabak, napasabak sila, kasama siya sa mga ipinadala sa Korea. Ang nagpunta ron sa Korea, si General Ramos, di ba? Si FBR. Kasama nila yan dun sa Korea. May mga, nung pumasok ang tatay ko sa sundalo, may mga litrato pa raw yan, kwento ng nanay ko, mataas pa sa kanya yung armas na dala-dala niya. Mga kaibigan. Yun nangyari, panahon ni GMA, sabi, nagpadala si Gloria ng engineering, ayaw niya nung sasabak sa gera. Bigla na lang nabulgar yung human trafficking sa Japan. Di ba? Human trafficking. Sabi ko nga sa inyo, ayaw ng Hapon ng kahihiyan. Ayaw nila niyan. Napahiya sila. Ano unang-unang ginawa ng Japan? Itinigil ang pagkuha
ng mga entertainer. Oh, kita ninyo? Sino patay? Mga kaibigan. Tayo. Kasi, ang bansa natin, nabubuhay lang, kaya may tinatawag pa tayong ekonomiya dahil sa dollar remittance ng mga OFW. Ewan ko kung yan, imposibleng hindi yan maapektuhan, ha? Dito sa pandemic na ito, sapagkat apektado lahat. Pati mga bansa na meron tayong deployment ng OFW. Mga kaibigan, ang laking pisala niya, nakita ninyo? Pag nawala yan, pagkatapos nito, paano yan? Nasisiguro ba natin meron pang overseas program para sa mga OFW o titigil muna yan? Hindi natin nakaalam lahat ngayon yan Ano tayo alam? Iisang direksyon na nakikita natin na pinupuntahan nitong COVID-19 na to. Kailangan maging exclusive ito ng China. Ang sitwasyon sa Pilipinas. Gagamitin pa tayong guinea pig nito. Hanggat wala yung mga sinasabi na yan, siyempre sa kanila kukunin, di ba? Di ba yan ang ginigit nila lagi? Chinese product, mga kaibigan. Pero alam nyo, wala rin makapagsasabi sa atin kung magtatagumpayang balak ng China na yan. Gayong maraming bansa galit na galit sa kanila. Hindi ba insulto yun? O ito, bumili ka sa amin. Sa inyo nang galing yan Yung virus na yan, tapos bebentahan nyo kami yan. Kahit bigay nga, tinatanggihan, di ba? Kita ninyo yung kwento kahapon ng isang bansa sa Africa, di ba? Na binanggit natin. Pinalalayas nila yung mga inchik sa kanilang bansa. Bakit? Iniinsulto na sila sa sarili nilang bansa. Inaapi na sila sa sarili nilang bansa. Kung nagagawa sa iba yan, ibig mo sabihin, hindi magagawa sa bansa natin yan. Katakot-takot na nga insulto ginawa sa atin yan. Yun lamang pagbubukas ng mga establishmento rito na bawal ang mga Pilipino. Hindi pa maliwanag yun? Anak ng ibig ko sabihin, mga kaibigan, bobo tayo. Nagmamarunong lang ang marami dito, bobo naman, hindi naintindihan yun. Ito, naintindihan nyo ba itong ginagawa ng Hapon? Baka hindi nyo naintindihan, kaya pinapaliwanag ko, kaya ako binabasa. Diba? Yun ang reading ko yun naman talaga ang mensahe nito Ano pa ba? Alangan naman sabihin lang, ayaw na namin dyan, lumayos na kayo dyan. Hindi ganun ang pagsasalita na katulad ng naririnig natin, di ba? Pag nagsalita dito, laban sa ibang bansa, kayo mga ganon, hindi ganon. High level. Di ba? Mga kaibigan. Pero yun ang ibig sabihin. Gusto pa rito, derechahan para maintindihan lang marami na ito, mga bansa na ito. Di ba, nagpunta pa nga si Trump sa India. Yung India nilubog sa utang ng China yan, di ba? At napakasama ng naging karanasan niyan sa pag-utang sa China. Gagawin kang busabos ng China. Sino lang ang makikinabang dito? Isipin mo, labag sa kalooban ng mamamayang Pilipino yan. Ako sa palagay ko kaya nga naikwento ko sa inyo yung
pelikula ni Winston Churchill eh. Buong akala niya, nung huling sandali, na napilitan na siyang pumasok sa compromise na papasok na sana siya, papayag na siya, alang-alang sa pakiusap ng ng majority sa parliament. Oh. Pero ano siya? Nahappy siya. Namanglaw siya. Akala niya nag-iisa lang siya sa ganung paniwala na hindi tayo dapat pumayag. Diyan kay Hitler, lalaban tayo. Oh. Kahit anong laban, lalaban tayo dyan, maninindigan tayo sa paglaban dyan. Hindi tayo makikipag-usap dyan. Yung usap na yung pangkapayapaan. Hindi, lalaban tayo. Alam niyo ba ang ginamit pa ni Kwan na pansagip sa mga sundalo, mga British soldiers na na-isolate na ng sundalo ng German sa isang lugar sa France? Alam niyo ginamit ng ni Churchill, kinausap ang lahat ng may-ari ng mga private na mga boat, mga yate. Yun ang ginamit, maraming nakuha para isakay yung mahigit 200,000 sundalo na nandun. Sinagip nila yun para maibalik sa UK. Yun ang ginamit, Sipon, liliit nun. Mga yate. At mas maliliit pang yate, hindi pa naman uso nun yung malalaki yate. Sa panahon nila, maliliit lang yun. Mga kaibigan. Hindi niya akalain. Sa palagay niya, nag-iisa siya. Ito sinasabi ko, huwag niyong i-underestimate ang damdamin ng mamamayang Pilipino. Baka naman tahimik lang ang Pilipino, pero sa totoo, talagang mayorya dito hindi papayag na masakop tayo ng China. Huwag natin masyadong maliitin yun. Katulad no, kala niya siya na lang dumating yung hari, sa bahay niya. Yung hari kasi na yun, muntik na rin magpasya na inaalok siya ng mga malalapit sa kanya, katulad yung mga nagsisip-sip, di ba? Ng mga politiko. Ano sa palagay nyo kung ako magkukuan? Humingi ng kumonsulta hindi kumonsulta kay Churchill Allergic yung hari doon kay Churchill. Kasi si Churchill, lasengo, ganon, di ba? At saka, magsalita. Matalim. Mga kaibigan, kung manindigan siya, yun, kung ano yung paniwala niya, yun. Walang hari-hari kay Churchill. Isipin ninyo yan. Pero nire-respeto niya yung hari. Pero alam niya, yung hari ay hindi niya kakampi. Ayaw sa kanya. Pero yung hari na yun, exile. Magse-self-exile sa Canada. Di ba, naging British yung colony yung Canada? Doon sana. Pero nagbago isip nung hari. Galit na galit siya doon sa mga udyok na yung pasya ni Churchill, udyok pilit persado siya, pinupuwersa siya mga kaibigan At saka parang wala nang susuporta sa kanya
sa lahat ng gagawin niya. Para saan pa yun, di ba? Nagpunta ang hari sa kanya para sabihin sa kanyang, ituloy mo yung mga ginagawa mo laban dyan sa Germany. Huwag kang pumayag. O ngayon, dati ikaw ang nagpayo sa akin sa ganito, ganon. Ngayon, kung mamarapatin mo, ako ang magpapayo naman sa'yo. Kasi kakampihan niya, sabi ni Churchill, kakampi nung kalabang ko lahat wala akong kakampi. Ang sabi sa kanya ng hari, pumunta ka sa taong bayan. Bumaba ka sa taong bayan. Isipin ninyo yan. Kaya kinabukasan hapon yung yung magsasalita siya, i-address niya yung parliament Isipin nyo, tumakas si Churchill, nakasakay sa kotse, bumaba, sumakay ng subway. Kauna-una ang pagkakataon niya sumakay ng subway. Nagtanong pa siya, magkano, ganun, saan ang papunta, ilang stop. Nagulat yung napagtanungan niya, kilala siya Nadaman ng tao ano pala siya? Yung bang nakikihalubilo sa kanila. Kinonsulta niya yung mga nakasakay sa train. At yung mga pangalan na nakausap niya ron, inilista niya. At yun ang mga ginamit niyang pangalan. Nung kausapin niya yung outside cabinet niya. Ang kalaban niya, yung yung war cabinet ang composition nun, yung pinalitan niya na prime minister Prime minister na may cancer pala. Sipin ninyo. Mga kaibigan, ano yung message doon? Pag hindi kinukonsulta yung taong bayan, akala lang natin yun, ang mga mamamayan, takot. Akala lang natin yun. Sipin mo yung mga tao ron, hindi na, mahirap na siyempre buhay nun. Gera na mga kaibigan. Pero nung tanungin kung papayag ba silang gano'n ang gagawin niya, hindi, lalabang kami, sabi ng mga tao. Hindi kami papayag. Kung halimbawa dyan nagmamarcha na sa itaas, doon sa, kasi subway yun sa karsada, ang mga sundalo ng German, anong gagawin? Hindi kami papayag, lalabang kami. Di na, yun ang bumuhay sa, nag-boost ng moral ni Churchill. Nakakuha siya ng suporta. Tama yung ipinayo sa kanya ng hari. Mga kaibigan, huwag natin masyadong underestimate. Ngayon, kung gusto lang natin guluhin ito, madaling gawin niya. Di ba? Yun lang ang plano natin, guluhin. For what? Para sa proteksyon? Nino.